naman dito sa ating program, simulan natin ito sa ating mga libraries. Mag-i-include muna tayo ng ating mga libraries. So, mag-include tayo ng una, include iOS Stream. Then, pangalawa, number, include CSTD lib. Then, number, include IO manip. So, then, pagtapos natin mag-include ng ating mga libraries, mag-ano tayo ng using namespace std. Itong using namespace std ay para mas mapadali yung ating code. Hindi na tayo maglalagay ng std::, para sa every code. For example, std::, string, para hindi na tayo mahirapan sa pagko-code kasi napakahaba na, napapatagal yung ating typing. Then, susunod sa ating line 7 is int main open and close parentheses. So, ito yung simula ng ating code sa loob ng opening and closing brace. Dito po sa aming code na ito ang identifier po namin. Ginamit namin string at int. String po para sa first name, last name, address, contact, and middle initial, at yung para sa age sa birth year at year to day. Dito sa aming input, gumamit kami ng cout para ma-print yung Nueva Ecija University of Science Technology at Sumacab Campus. Then end line para ma-end yung line at bumaba yung cursor at ma-print din yung input your last name, input your first name, input your middle initial, input address, input contact number, input your birth year. Ito ay para malalagay ng user ang value. Then pag si user ay nakapaglagay ng value, CIN will be get the value and store it the variables. Gumamit din pala kami ng get line para makuha yung buong line na pinagpupuntahan ng user ng value including sa space. Para po sa aming process, naglagay po kami ng value year to day na equal to 2023 at age equal year to day minus birth year. Sa ating output po ay print po natin yung mga value na naka-store sa variable, which in full name, insertion operator, first end, insertion operator, middle, last end, the quotes to print space. Ganon din po yung mga susunod na mga output para sa address, contact number, birth year, and age. In declaration po, gumamit po kami ng character, then variable s, and sex. Sa input naman po, gumamit kami ng cout para ma-print ang input s. Gumamit po kami ng backlash para masama po ma-print yung quote and unquote. Then letter if you're a scholar. Then gumamit po kami ng cin para po makuha at ma-store sa variable s. Then cout para din po ma-print ang input your sex, M for male or F for female. Then gumamit din po kami ng sin para makuha din po at ma-store sa variable po na sex. Process po and output, if s is equal to apostrophe s or s is equal to apostrophe s, magpiprint po siya ng 3 marks scholar. Then gumamit po ng endline para makaprint ng new line. Then if sex is equal to m or sex is equal to m, piprint po siya ng sex male. Then endline po para print ng new line. Else mag-print po siya ng sex female. Tapos gumamit din po kami ng endline para po makapag-print ng new line. Hello po, para po sa ating lab exercise number 5 and 6. So, gagamit po tayo ng nested if-else statement and switch statement.
So, para dun sa pag-i-inputan ni user ng value. So bago pala tayo pumunta dun, punta mo tayo sa ating declaration. Declaration natin, ginamit nating identifier is double and int. Then, yung ating mga variables is attend, work, S-work, recitation, quiz, lab, T-exam, total, and grade. Doon naman sa int, grade ay yung ating variable na ginamit. So, doon naman tayo sa ating input. Sa input natin, gumamit tayo ng cout para i-print yung input, attendance score, then cin, and then exertion operator, attend para mag-get sa cin para mag-get yung value and store it on the variable. Ganon din sa input, set work, score, input recitation score, input quiz score, input laboratory score, input term exam score, then cin para makuha ulit yung value na nilagay ni user, then store yung value na yun sa mga variables natin. Then, para naman doon sa process, pagtapos ma-store yun sa variables, magpupunta naman tayo sa process. Process is equal to open parenthesis and close parenthesis. Yung nasa loob nun is attend multiply by 0.10. So, na equivalent siya sa 10%. Then, ginamit pala namin yung open and close parenthesis para naka-specify yung multiplication. Kasi para mauna yung multiplication bago yung addition. So, S-work multiply by 0.15, recitation multiply by 0.10, quiz multiply by 0.20, lab multiply by 0.25, and T-exam multiply by 0.20. Then, pagtapos yun ma-multiply lahat, ipag-a-add naman yun. Yung result doon sa multiply na yon is i-add naman pagkatapos. Then, para naman doon sa ating, kapag tapos naman yun ma-add, tatanungin naman yun dito sa ating nested if-else statement, tatanungin yun kung ito ba ay yung total ba is greater than or equal to 90. If it is, magpa-process siya, grade is equal to 1.00. Then, kung greater than equal naman sa equal to 95 naman, greater than or equal to 95 naman, grade will be equal to 1.25. Then, if total is greater than or equal to 92, it will be grade equals 1.50. Then, ganun na din sa lahat ng if greater than or equal to 89, 1.75. Greater than or equal to 85, it will be 2.00. If total is greater than or equal to 82, grade will be 2.25. If total is greater than or equal to 80, grade will be 2.50. Then if total is greater than or equal to 75 or 77, grade will be equal to 2.75. Then if total is greater than or equal to 75, grade will be 3.0. Then else, grade kung mas mababa siya sa 75, grade will be 5.0. Then pagtapos yun ng process natin, kung may nag-yes na doon sa ating mga if or lahat nag-no, grade is 5.0, mag-print siya ng so mapupunta na tayo sa ating output. So cout, insertion operator, fix, set precision to 2, then insertion operator grade,
insertion operation, wait lang, grade, colon, then unquote, insertion operator, grade, insertion operator, and line. So, yung fix tsaka set precision, yung set precision is naglag nasa loob nun yung 2 decimal point. Yung set precision para siya makapag-set ng 2 decimal point doon sa ating code. Then yung fix para yon hindi mawala. Kasi para doon sa gagawin natin mamaya. Kasi ita-transfer natin yung double to int, grade double to int. So, ginawa ko para ma-transfer yun is grade I is equal to grade multiply by 100. So, kapag multiply yung 2 decimal point to 100 will be a whole number. So, kapag tapos nun, switch na. Punta tayo sa ating switch statement. Switch, open parenthesis, grade I, and close parenthesis. Then, opening brace. Kapag na-multiply na yun at lumabas is kung yung grade is 1.00, then multiply sa 100, it will be 100. Then 1.25 will be 125. 1.50 will be 150. So kung yung value ng grade I is 100, then magpiprint siya ng with highest honor. Then if yung value ni grade I is 125, magpiprint siya ng with high honor. If yung value ni grade I is 150, magpiprint siya ng with honor. Kapag wala naman doon sa mga value dito sa ating case, yung hindi siya umabot sa 100, 125, or 150, kung mas mababa siya sa 150, yung magiging grade niya is, yung magpiprint, mapupunta siya dun sa default, magpiprint siya ng study hard. Then, closing brace, return exit success para sa ating ending program, then closing brace ulit. So, ayun yung ating lab 5 and lab exercise number 6, yung nested if else and switch statement. Thank you and goodbye.
Para po sa ating love exercise number 5 and 6. So, gagamit po tayo ng nested if-else statement and switch statement. So, para dun sa pag-i-inputan ni user ng value. So bago pala tayo pumunta doon, punta mo tayo sa ating declaration. Declaration natin, ginamit nating identifier is double and int. Then, yung ating mga variables is attend, work, S-work, recitation, quiz, love, T-exam, total, and grade. Doon naman sa int, grade ay yung ating variable na ginamit. So, doon naman tayo sa ating input. Sa input natin, gumamit tayo ng cout para i-print yung input attendance score, then cin, and then exertion operator, attend para mag-get sa cin para mag-get yung value and store it on the variable. Ganon din sa input, sit work, score, input recitation score, input quiz score, input laboratory score, input term exam score, then cin para makuha ulit yung value na nilagay ni user, then store yung value na yun sa mga variables natin. Then, para naman doon sa process, pagtapos ma-store yun sa variables, magpupunta naman tayo sa process. Process is equal to open parenthesis and close parenthesis. Yung nasa loob nun is attend multiply by 0.10. So, na equivalent siya sa 10%. Then, ginamit pala namin yung open and close parenthesis para naka-specify yung multiplication. Kasi para mauna yung multiplication bago yung addition. So, S-work multiply by 0.15, recitation multiply by 0.10, quiz multiply by 0.20, lab multiply by 0.25, and T-exam multiply by 0.20. Then, pagtapos yun ma-multiply lahat, ipag-add naman yun. Yung result doon sa multiply na yon is i-add naman pagkatapos. Then, para naman doon sa ating, kapag tapos naman yun ma-add, tatanungin naman yon dito sa ating nested if-else statement, tatanungin yon kung ito ba ay yung total ba is greater than or equal to 90. If it is, magpa-process siya, grade is equal to 1.00. Then, kung greater than equal naman sa equal to 95 naman, greater than or equal to 95 naman, grade will be equal to 1.25. Then, if total is greater than or equal to 92, it will be grade equals 1.50. Then, ganun na din sa lahat ng if greater than or equal to 89, 1.75. Greater than or equal to 85, it will be 2.00. If total is greater than or equal to 82, grade will be 2.25. If total is greater than or equal to 80, grade will be 2.50. Then, if total is greater than or equal to 75 or 77, grade will be equal to 2.75. Then, if total is greater than or equal to 75, grade will be 3.0. Then, else, grade, kung mas mababa siya sa 75, grade will be 5.0. Then, pagtapos yun ng process natin, kung may nag-yes na doon sa ating mga if or lahat nag-no,
grade is 5.0, magpiprint siya ng, so mapupunta na tayo sa ating output. So cout, insertion operator, fix, set precision to 2, then insertion operator grade, insertion operation, wait lang, grade, colon, then uncode, insertion operator, grade, insertion operator, and line. So, yung fix tsaka set precision, yung set precision is nasa loob nun yung 2 decimal point. Yung set precision para siya makapag-set ng 2 decimal point doon sa ating code. Then yung fix, para yon hindi mawala. Kasi para doon sa gagawin natin mamaya. Kasi ita-transfer natin yung double to int, grade double to int. So, ginawa ko para ma-transfer yun is grade I is equal to grade multiply by 100. So, kapag multiply yung 2 decimal point to 100 will be a whole number. So, kapag tapos nun, switch na. Punta tayo sa ating switch statement. Switch, open parenthesis, grade I, and close parenthesis. Then, opening brace. Kapag na-multiply na yun at lumabas is yung, kung yung grade is 1.00, then multiply sa 100, it will be 100. Then 1.25 will be 125. 1.50 will be 150. So kung yung value ng grade I is 100, then magpiprint siya ng with highest honor. Then if yung value ni grade I is 125, magpiprint siya ng with high honor. If yung value ni grade I is 150, magpiprint siya ng with honor. Kapag wala naman doon sa mga value dito sa ating case, yung hindi siya umabot sa 100, 125, or 150, kung mas mababa siya sa 150, yung magiging grade niya is, yung magpiprint, mapupunta siya dun sa default, magpiprint siya ng study hard. Then, closing brace, return exit success para sa ating ending program, then closing brace ulit. So, ayun yung ating lab 5 and lab exercise number 6, yung nested if else and switch statement. Thank you and goodbye.